As a Man Thinketh, ni James Allen. Ang isipan ang pangunahing kapangyarihan na humuhubog at lumilikha, ang tao ay isipan, at laging niyang kinukuha ang kagamitan ng pag-iisip, at hinuhubog anuman ang kanyang naisin, nagdudulot ng libu-libong kasiyahan, at libu-libong kahirapan. Nag-iisip tayo ng lihim at ito ang nangyayari. Ang mundo ang ating refleksyon, ang salamin ng isip. Paunang salita, ang munting aklat na ito, bunga ng pagninilay-nilay at karanasan, ay hindi layuning maging isang kompletong thesis na lubos na pinag-uusapan na paksa ng kapangyarihan ng pag-iisip. Ito ay nagpapahiwatig sa halip na paliwanag, ang layunin nito ay upang pasiglahin ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagtuklas at pangunawa sa katotohanan, na sila mismo ang gumagawa ng kanilang sarili. Sa pamamagitan ng mga kaisipan, na kanilang pinili at hinihikayat, ang pag-iisip na iyon ay ang master weaver, kapwa panloob na kasuotan ng pagkatao at ang panlabas na kasuotan ng pangyayari, at maaaring hanggang ngayon ay pinagtagpi nila ang kaliwanagan at kaligayahan. Kabanata 1. Pag-iisip ng tao at karakter. Ang kasabihan, na kung paanong iniisip ng isang tao sa kanyang puso, ay ganoon din siya, hindi lamang niyayakap ang kabuuan ng pagkatao ng isang tao, kundi ito ay napakahusay na abutin sa bawat kalagayan at sitwasyon sa kanyang buhay. Ang isang tao ay literal na kung ano ang iniisip niya, at ang kanyang karakter ay ang kumpletong kabuuan ng lahat ng kanyang mga iniisip. Kung paanong ang halaman ay nagmumula sa binhi, at hindi maaaring mawala ito, ang bawat kilos ng isang tao ay nagmumula sa mga nakatago na binhi ng iniisip, at hindi maaaring lumitaw kung wala ang mga ito. Nalalapat ito ng pantay-pantay sa mga kilos na tinatawag na kusa at hindi sinasadya, tulad ng mga sadyang isinagawa. Ang pagkilos ay ang bulaklak ng pag-iisip, at ang kagalakan at pagdurusa ang mga bunga nito, sa gayon ang isang tao ay umaani ng matamis at mapait na bunga ng kanyang sariling pagsasaka. Ang pag-iisip sa isipan ay ang lumilikha sa atin, kung ano tayo sa pamamagitan ng pag-iisip ay ginawa at binubuo. Kung ang isip ng tao ay may masamang pag-iisip, ang sakit ay dumarating sa kanya. Kung ang isa ay nagtitiis sa kadalisayan ng pag-iisip, siguradong ang kagalakan ay susunod sa kanya tulad ng sarili niyang anino. Ang tao ay isang paglago ayon sa batas, at hindi isang nilikha sa pamamagitan ng katha, at hindi nagbabago sa nakatago na kaharian ng iniisip, tulad ng nakikita sa mundo at materyal na bagay. Ang isang marangal at makadiyos na katangian ay hindi isang bagay ng pabor o pagkakataon, ngunit ito ay ang natural na resulta ng patuloy na pagsisikap sa tamang pag-iisip, ang epekto ng matagal nang itinatanggi na pakikisama, sa mga kaisipang makadiyos. Ang isang walang kapuri-puri at makahayop na katangian, sa pamamagitan ng parehong proseso, ay ang resulta ng patuloy na pag-iingat ng mga nakakaligalig na kaisipan. Ang tao ay nilikha o hindi ginawa sa pamamagitan ng kanyang sarili, sa nakatago na pag-iisip ay hinuhubog niya ang mga sandata kung saan sinisira niya ang kanyang sarili, siya rin ang gumagawa ng mga kasangkapan na ginamit niya, sa pagtatayo para sa kanyang sarili ng mga makalangit na mansyon ng kagalakan at lakas at kapayapaan. Sa pamamagitan ng tamang pagpili at tunay na aplikasyon ng pag-iisip, ang tao ay umakyat sa banal na kasakdalan. Sa pamamagitan ng pang-aabuso at maling paggamit ng pag-iisip, siya ay bumababa sa antas ng halimaw. Sa pagitan ng dalawang sukdulang ito ay ang lahat ng antas ng pagkatao, at ang tao ang kanilang tagalikha at Panginoon. Sa lahat ng magagandang katotohanan na nauukol sa kaluluwa na naibalik at dinala sa liwanag sa panahong ito, wala nang higit na natutuwa o nagbunga ng banal na pangako at pagtitiwala kaysa dito, na ang tao ay siyang Panginoon ng kanyang iniisip, ang tagahubog ng kanyang karakter, at ang gumagawa at nag-uukit ng kalagayan, nature, at kapalaran. Bilang isang nilalang ng kapangyarihan, katalinuhan, at pag-ibig, at ang Panginoon ng kanyang sariling mga pag-iisip, ang tao ay may hawak ng susi sa bawat sitwasyon, at naglalaman sa kanyang sarili ng pagbabago, at pagbabagong buhay na ahensya kung saan, maaari niyang gawin ang kanyang sarili kung ano ang gusto niya, inabandonang estado, ngunit sa kanyang kahinaan at pagkasira, ay siya ang hangal na Panginoon na maling pamamahala sa kanyang sambahayan.
Kapag sinimulan niyang pagnilayan ang kanyang kalagayan, at masigasig na saliksikin ang batas kung saan itinatag ang kanyang pagkatao, siya ay naging matalinong Panginoon, itinuturo ang kanyang mga lakas ng may katalinuhan, at hinuhubog ang kanyang mga kaisipan sa mabunga na mga resulta. Ganyan ang may kamalayan na Panginoon, at ang tao ay maaari lamang maging ganoon sa pamamagitan ng pagtuklas sa loob ng kanyang sarili ng mga batas ng pag-iisip, na ang pagtuklas ay ganap na isang bagay ng aplikasyon, pagsusuri sa sarili, at karanasan. Sa pamamagitan lamang ng maraming paghahanap at pagmimina. Nakuha ang ginto at diamante, at mahahanap ng tao ang bawat katotohanang nauugnay sa kanyang pagkatao. Kung siya ay maghuhukay ng malalim, sa minahan ng kanyang kaluluwa. At siya ang may gawa ng kanyang pagkatao, ang tagahubog ng kanyang buhay. At ang tagabuo ng kanyang kapalaran, maaari niyang patunayan ng walang pagkakamali. Kung siya ay magbabantay, makokontrol, at babaguhin ang kanyang mga iniisip, na tinutunton ang mga epekto nito sa kanyang sarili, sa iba, at sa kanyang buhay at mga pangyayari, na nag-uugnay ng sanhi at epekto sa pamamagitan ng matyaga na pagsasanay at pagsisiyasat, at paggamit ng kanyang bawat karanasan, kahit na sa pinakawalang halaga, pang-araw-araw na pangyayari, bilang isang paraan ng pagkuha ng kaalaman tungkol sa kanyang sarili na pag-unawa, karunungan, at kapangyarihan. Sa direksyon na ito, gaya ng iba, ang batas ay ganap, na ang naghahanap ay makakakita, at ang kumakatok ay bubuksan, sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagtitiis, pagsasanay, at walang tigil na pananalig ay maaaring pumasok ang isang tao sa pinto ng templo ng kaalaman. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated, at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.